a vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Gustong-gusto mo na talaga maging isang ina. Opo, Doktor. Sobra. Pasensya na po, Senyora. Inalulungkot kong ipaalam pero hindi ka na talaga magkakaanak pa. Alam na ba ito ni Anibal? Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Huwag mo munang sasabihin sa kanya. Wala namang namamagitan sa amin. Gusto mo bang ipamukha sa akin na malaya ka? Na may karapatan ka magmahal ng kahit sino? Ang akala ko magpapasalamat ka dahil naging totoo ako pero mukhang naiinis ka pa. Ano bang kinakatakot mo sa akin? Bakit ka ba natatakot sa akin? Paano ba kita nasaktan? May iba kang babae sa buhay mo, Fernando Jose. Ikinalulungkot kong sabihin sa'yo, Fedra. Pero hindi na matutuloy ang kasal natin. Mahal ko siya, Gerardo. Mahal ko talaga. Para sa akin, nababaliw ka lang. Dahil kamukha niya si Rosalinda. Hindi. Hindi. Sigurado akong mahal ko siya kung sino siya. Alam kong may nararamdaman din siya sa akin. Pero parang natatakot siya na baka lokohin ko siya. Siya mismo nagsabi. Sabi niya na baka may iba raw akong babae. Nakita mo na ba hindi siya sa akin? Hindi rin sa'yo. Nakita mo yon, yung babaeng palaging nakadikit kay Fernando Jose, nakuha siya. Pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Ay nako, meron din namang mababait. Kaso lang, iilan na lang sila. At karamihan sa mga lalaki hindi marunong makontento sa kung anong meron sila sa buhay nila. Isa na rin si Fernando Jose Altamirano. Isa siyang manloloko. Si Fernando Jose Altamirano. Isang manlolokong lalaki. Baka dahil yan sa hinalikan ka niya. Kahit sinong lalaki, kayang gawin ang ginawa niya sa'yo. Nakwento ko na ba sa'yong sinabi niyang mahal niya ako? Lahat sila kayang sabihin niya. Hindi. Dapat narinig mo siya. Grabe yung pagkakasabi niya. Punong-puno ng emosyon at kaba. Mahal kita. Mahal kita. Noong mga oras na yon, akala ko talaga seryoso siya. Kung ganon, grabe naman pala kung totoo yon. Kasi sinabi niyang mahal ka niya habang magpapakasal na siya sa iba. Kung ako sa'yo at nakita ko siya, sasampalin ko siya. Hindi ko na siya ulit makikita, Natalia. Seryoso na ako. Hindi na talaga ako makikipagkita. Kaya ba gusto mo makipaghiwalay kay Fedra? Para masabi mo kay Paloma na malaya ka na talaga? Oo. Tama, ganun nga. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Paloma. Naalala mo nung ginawa kong lahat kahit ang hirap makasal lang kaming dalawa ni Rosalinda? Ganon ulit ang nararamdaman ko. Alam mo, ang lungkot lang simula nung dumating sa buhay mo si Paloma. Nagulo na ang lahat sa buhay mo. Hindi, Gerardo. Minamahal niya ako. Yung pagmamahal na katulad ng nawala sa akin. Kahit anong mangyari, kailangan ko na talagang tapusin ang meron kami ni Fedra. Dahil pag nalaman ni Paloma, iisipin niyang niloloko ko lang siya. At ayokong isipin niya yon. Matutulog muna ako sandali, Clarita. Sige, Paloma. Mukhang malalim ang iniisip mo. Pag may tumawag sa telepono, sabihin mo tumawag na lang mamaya. Pag may dumating na bisita, wala namang dapat dumating. Malay mo, pumunta yung pianista. Pag pumunta siya o tumawag sa telepono, basta sabihin mong wala ako, Clarita. At parang awa mo na, wag mo siyang papapasukin dito sa loob ng bahay. Napakasinungaling niya. At manloloko. Magkakaproblema ka kay Valeria Altamirano. Bakit naman? Dahil ayaw niyang matuloy ang kasal ninyong dalawa ni Fernando Jose. Pues, problema niya na yon. At ayaw niya sa'yo dahil pamangkin ka ni Soledad Romero. Siguradong gagawin niya ang lahat, wag lang matuloy ang kasal ninyong dalawa. Hindi na niya hawak ang desisyon ni Fernando Jose ngayon. Pero marunong si Valeria magplano ng mga paraan para lang makuha niya kung anong gusto niya. Alam mo ba yung naisip niya para lang hindi matuloy ang kasal ninyong dalawa? Ano yon? Ipasok sa buhay ninyo ang singer na si Paloma Dorantes.
Naghihintay na ang lolo ko sa labas ng bahay. Nakuha mo ng detalye tungkol sa doktor. Oo, sa isang customer sa flower stand. Nandito na rin pala yung pangalan niya at pati na ang address. Sabi niya, isa siya sa pinakamagaling na gynecologist. Sige. Medyo mahal nga lang ang bayad pero ganito, sabihin mo nirekomenda kita sa kanya para maka-discount ka. Eto. Nandiyan na din yung pangalan ng babae Sige. Salamat, Becky. Salamat. Sana nga mali lang yung sinabi ng unang doktor. Sana nga. Sana nga. Siya ang nagayos ng pagkikita ni Fernando Jose at nung singer nung sa Children's Festival. Gusto niyang magkagustuhan sila. Hindi niya makukuha ang gusto niya. Nakuha na niya ang gusto niya. Nabalitaan ko na nililigawan na ni Fernando Jose ang singer na si Paloma. Alam na yun ni Valeria. Ayoko nakikialam si Valeria sa mga plano ko para kay Fernando Jose. Hindi ko gustong maging kaaway ang nanay niya. Pero gagawin mo. Masama siyang babae. Hindi ko na kayang tiisin pa siya. Akala ko ba magkakampi kayong dalawa? Ano nang nangyari? May personal akong dahilan. Kung tatanungin mo ko, masaya ako kung ikakasal kayo ni Fernando Jose. Berta, kapag kinailangan kita, pwede ba akong umasa sa'yo para naman matulungan mo rin ako, ha? Oo naman, syempre. Maaasahan mo ko. Clarita, lalabas muna ako sandali para maglakad. Nahihirapan na ako rito. Basta huwag ka magtatagal, Hindi. Sige na. Sandali, Paloma. Sandali lang. Bitawan mo ko! Sabi ng ayaw na kitang makita pa. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Talaga? Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako pero 2 linggo na lang at ikakasal ka na sa iba? Saan ka nang galing? May personal na bagay lang akong kinailangang asikasuhin. May gusto lang akong itanong sa'yo. Alam mo kung saan nakatira si Paloma Dorantes? Saan mo narinig yan? Nakita kong inanunsyo yan sa telebisyon kaninang umaga. Pero... At itatanggi mo pa? hindi ko tinatanggi na engaged na ako. Engaged na ako bago pa kita makilala. Paloma, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Maliwanag na sa akin. Niloko mo ko. Gusto mo lang akong gawing tanga. At ikaw, umiiyak ka dahil doon? Bakit gusto niyong malaman? Para makausap ko na siya. Hindi na kayo natatakot sa kanya? Hindi na ako natatakot. Gusto ko siyang ihanda para maging bagong asawa ni Fernando Jose. Imposibleng mangyari yan, senyora. Hindi. Kasi baliw na baliw si Fernando Jose sa babaeng yun. Pero ikakasal na ang anak niyo sa ibang babae. Sa pinsan ni Rosalinda Perez. Sa loob ng 2 linggo, ikakasal na sila. Katulad ng hindi niyo napigilan ang kasal ni Rosalinda. May kutob akong hindi niyo rin mapipigilan ang kasal niya. Ayan ang iniisip mo. Pero hindi ko siya napigilan kay Rosalinda. Pero ngayon kay Fedra. Sigurado akong matutulungan ako ng kamukha ni Rosalinda sa pagkakataong ito. Yung babae siya yung fiancé mo, di ba? Ikakasal ka na sa kanya, pero hinalikan mo pa rin ako. Tapos sinabi mo pa na mahal mo ako. Parang awa mo na, Paloma. Pakinggan mo muna. Ang saya mo siguro. Dahil naloko mo ako bago ka man lang ikasal, di ba? At mas lalong naging interesado ka pa nung malaman mo siguro na kamukha ko yung dati mong asawa. Hindi ko mahal si Fedra. Tinanong mo kung bakit natatakot ako sa'yo, di ba? Sinabi mo sa akin na wala kang balak na lokohin ako at hindi mo ko sasaktan. Nasasaktan ka ba dahil kasama kong babaeng hindi ko naman mahal? Pero kahit ganun, itutuloy mo pa rin ang kasal niyong dalawa. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya mahal. At sinabi ko na rin naman kay Fedra yun. Pero ikakasal na nga kayo. Gusto niyo pa rin na ituloy ang kasal naming dalawa. Kinausap ko siya at akala ko tapos na kami. Pero hindi pa rin pala doon nagtatapos ang usapan namin. Wala siyang pakialam kung hindi ko siya mahal. Huwag ko raw alisin ang karapatan niya para maikasal sa akin. Nagagawin daw niya ang lahat na makakaya niya para makuha ang pagmamahal ko. Para balang araw matutunan ko siyang mahalin. Hindi yan totoo. Walang babaeng ipipilit ang sarili niya para pakasalan lang siya. Siyempre maliban na lang kung may iba pang dahilan. Inaamin ko may obligasyon ako sa kanya. Hindi ko yun maitatanggi.
Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil inalagaan niya ang anak ko at tinuring niyang parang sarili na niyang anak. Si Fedra, ibinigay niya ang buong puso niya sa anak ko at sa akin. Napakarami pang bagay, Paloma. Ang dami mo pang kailangan malaman para maintindihan mo ang sinasabi ko. Oo nga. Okay, sige. Sige, salamat Enriqueta. Salamat sa pagbigay sa akin ng address ni Paloma Durantes. Kakausapin ko siya kapag may pagkakataon na. Ganun pa man, hindi mo obligasyon na magpaliwanag. Wala naman tayong relasyon. Pwede naman. Pwede naman basta gusto mo. Paloma, alam mo, gagawin kong lahat para sa'yo. Para lang ako kay Alex. Ang totoo, hindi mo naman talaga ako mahal. Siguro, naaalala mo lang sa akin ang asawa mo. Hindi, wala siyang kinalaman dito. Pangako. Mahal kita. Mahal kita. Can you please just hear me out? No, all work management platform. Pangako. Mahal kita. Mahal kita. Kung buhay pa siya, mamahalin mo ba ako? Nakita mo na. Bakit kasama mo si Paloma? Sabi ko, huwag mo na siyang guguluhin ulit. Rosalinda, Rosalinda.